Isang mapagpalang linggo ng umaga, mga minamahal na kapatid sa Blessed Hope Baptist Church. Pagpalain po kayo ng Panginoon at siya ang magbigay ng pagpapala sa atin. Maraming salamat po sa inyong invitation na mangaral o maghayag ng salita ng Diyos ngayong December 19. At humihinga ako ng isang paumanhin na hindi ako makarating physically presence. Pero maraming salamat dahil handa po kayong makinig kahit na po sa pamamagitan lamang po ng record. At maganda po yung technology natin ngayon. Tuwing ganitong nalalapit ang Pasko, maraming church na nagnanais na makadinig ng mensahe ng patungkol po sa Pasko. At ang mensahe natin ngayong umaga ay may relasyon sa Pasko. Ang Pasko ay ipinagdiriwang natin sa iba't ibang kaparaanan ng iba't ibang tao. May mga nag-outing, nagpa-family reunion, pero ang isang sentro ng Pasko ay pagbibigay. At ang mga tao ay nagbibigay ng regalo. Ang mga church ay nagkakaroon ng mga exchange gift. Kahit na may pandemic ay maraming church ang gumagawa nito dahil ito ay isang tradition. Totoo naman na ang Pasko ay pagbibigay sapagkat sabi sa John 3:16 ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, upang ang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mula sa Diyos, Siya ang nagpasimula ng pagbibigay. At tayo ngayon ay nagbibigayan. Pero mayroong isang katotohanan dapat nating makita. Ang Pasko ay birthday ni Jesus Christ. Bagaman hindi tiyak kung December 25 siya isinilang, pero ang sigurado, siya ay ipinanganak bilang tao. Kung sino ang may birthday, hindi ba siya dapat ang nireregaluhan? Kaya lamang pwede nating sabihin na, wala naman si Jesus ngayon, at saka paano siya mabibigyan ng material na bagay? Noon, physically present siya, kaya nabigyan siya ng regalo. Pero ngayon, paano mo siya mabibigyan ng regalo? Alam niyo po ba na pwede po nating bigyan ng regalo ngayon ang Panginoong Hesukristo. At kailangan lamang na maunawaan natin ano ang pinakamabuting regalo na pwede nating ibigay sa Kanya ngayong Pasko. At ito po yung ating pag-uusapan. Ang ating paksa ay kukunin natin sa kwento ng mga pantas sa Matthew chapter 2. Verse 11, hindi ko na babasahin lahat, verse 11 na lang, dahil pamilyar sa atin ang kwento. Ang pag-aaralan natin ay yung 4 na regalo o handog ng mga pantas sa Panginoong Hesukristo. Opo, hindi kayo nagkamali ng dinig. 4 ang iniregalo ng mga pantas sa Panginoong Hesukristo. Pero ang nadidinig natin lagi ay 3. Ako din, ngayon ko lang nadinig, at sa akin ko lang nadinig, na 4 ang iniregalo ng mga pantas sa Panginoong Hesukristo. Ang regalo, pagbibigay ng regalo ay sa isang nagmamahal, pag magbibigay ka ng regalo, doon sa ipinagkakaloob mong regalo, nagre-reflect doon yung pagkakilala mo kung sino yung binibigyan mo ng regalo. Pagka tatay mo at nanay mo ang binigyan mo ng regalo, iniisip mo ang bibigyan ko ay tatay at nanay ko. Pagka asawa mo, ang asawa mo, bagay sa kanya yung regalong ibibigay mo. Sa church, kung nagpalabunutan at nagkaroon ng exchange gifts at may na bunot ka na tao na bibigyan mo ng regalo, ay iniisip mo ano ang bagay sa kanya kung nagmamahal ka sa kanya. At siyempre, kung ano yung kaya mo at ano yung best mo, siya mong ibibigay sa Kanya. Ganon din ang regalo ng mga pantas. Nagpapahayag kung anong
ang pagkakilala nila kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang regalo. At yung pagkakilala nilang iyon sa Panginoong Hesukristo, ang magandang ihandog ngayon sa Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang Matthew chapter 2 verse 11, na opo, 4 yung gifts ng wise men kay Jesus Christ, na ngayon ko lang nadinig at sa aking salita pa, at ngayon nyo lang din nadinig na 4 pala. Basahin natin Matthew chapter 2 verse 11. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. They opened their treasure and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. Diyan po sa text ay sinasabi na yung mga wise men, 4 yung regalo. Pero sabi ni Matthew sa bandang ibaba, they opened their treasures and presented him with gifts. 3 lang yung binanggit ni Matthew na gifts: gold, incense, and myrrh. Pero yung pang-4 po ay yung nasa itaas. Sa ating lingwahe ngayon ay tinatawag natin itong regalo o handog o alay, di ba? Alay natin kay Jesus ay pagsamba. Handog natin kay Jesus ay pagsamba. Kaya sa message ngayong umaga ay tawagin nating handog yung pagsamba. Handog ng mga wise men or mesyas. So, 4 yan. Madali lang tandaan ang ating outline. 4 na regalo ng mga pantas kay Jesus Christ nung sila'y dumalaw. Isa ay pagsamba, pangalawa ay ginto, pangatlo ay kamangnyang, at pang-4 ay mira. May mahalagang kahulugan ng 4 na ito sapagkat itong 4 na regalong ito ng mga pantas kay Kristo ay nagpapahayag kung ano ang pagtanggap nila at pagkakilala nila kay Jesus Christ, na isinulat ito ni Mateo upang ituro sa atin ano ang dapat nating pagtanggap, pananampalataya o pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. So, pag-aralan natin, sa first point natin, ang unang regalo ng mga pantas kay Kristo ay worship, pagsamba. Hindi ba sabi sa Roma 12:1, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ihandog ninyo ang inyong katawan na isang haing buhay, banal sa Panginoon, na sa ninyong katampatang pagsamba. So, ang pagsamba ay paghahandog ng katawan sa Panginoong Hesukristo o sa ating Panginoong Diyos dahil sa Kanyang habag sa atin. Ang pagsamba ay nilalaman ng puso. At yung nilalaman ng puso na iyon ay nagiging praktikal, ipinapamuhay. Ang mga pantas ay humayo mula sa napakalayong lugar upang puntahan at sambahin ang Panginoong Hesukristo. Pagdating nila doon sa Jerusalem o sa Judea, ang sabi nila sa chapter 2 verse 1 ay hinahanap nila saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo, sapagkat sila'y naparito para siya ay sambahin. So hinahanap nila si Jesus Christ na ipinanganak upang si Jesus ay sambahin. Ang kapahayagang ito ng mga pantas na kaya sila naroon at hinanap si Jesus Christ upang sambahin ay sinasabi nila na si Jesus ay tinatanggap nila, kinikilala nila na siya ay Diyos. Tinanggap nila na si Jesus Christ ay kanilang Diyos. Sa Diyos lamang inyaalay ang pagsamba, hindi ito inyaalay kaninuman. Para sa background, saan galing ang mga pantas? Paano nila nakilala si Jesus? At paano nila nalamang si Jesus ay Diyos na dapat sasambahin? Sabi dito sa chapter 2, verse 1, ang mga pantas ay galing sa silangan, malayong silangan. Sinasabi na ang silangan ng Jerusalem ay ang Persia o yung Babylonia. Yan ang gawing silangan. At kung maaalala po ninyo, ang
ang mga Hudyo ay nabihag ni Haring Nabucodonosor, dinala sa Babylonia, at pagkatapos ang Babylonia ay nasakop ng Persia. At sa kapanahonang ito ay isang Hudyo ang naging tagapayo, advisor, pinuno ng mga matatalinong tao na tagapayo ng hari. Ito ay si Daniel. Siya ay naging chief ng mga wise men sa panahon ng paghahari ni Nabucodonosor sa Babylonia at sa panahon ng paghahari ni Darius ng Persia. Kaya itong mga pantas na ito, hindi po sila mga hari. Sila po ay mga kingmakers. Ibig sabihin natin ng kingmakers, advisors ng mga kings. So si Daniel ay advisor ni King Nabucodonosor, nakatala sa aklat ni Daniel, chief advisor, hindi ordinaryong advisor, at ganoon din sa panahon ni Haring Dario ng Persia. At si Daniel ay sumulat patungkol sa pagsilang ng Mesyas at tagapagligtas ng Israel. Ito ay natala sa Daniel chapter 9. At dahil si Daniel ang chief wise man sa buong kaharian, ang maaaring humanga sa kanya, naniwala sa kanya, ang marami pang ibang mga wise men na tinatawag sa kaharian ng Persia, at maaaring ipinamana nila ito sa kanilang mga anak, at mga anak ito ng mga matataliling tao na ito na naging tagapayo ng hari ng Babylonia at hari ng Persia at mga sumunod pang kaharian. So, yun po ang background. Kaya maaaring sabihin natin na ang mga pantas na ito, ang matatalinong taong ito, ay nakilala nila si Jesus, ang ipapanganak na Mesyas, sa pamamagitan din ng salita ng Diyos o sa pamamagitan ng Biblia o sa pamamagitan ng Old Testament. Dahil si Daniel ay isa susumulat ng mga aklat ng Old Testament, at sa pagitan ng 400 years mula kay Prophet Malakay hanggang kay Jesus Christ ay naisulat na ang Old Testament. Kaya maaaring sila ay nakadinig at nakabasa nito at doon nila nakilala si Jesus Christ. Ay yung stars, paano nagkaroon ng idea sila na ang pagsilang ni Jesus ay may palatandaang bituin? Maaaring sa kanilang kalagayan ay ininterpret nila ang mga bilang. Numbers 24:17, may nakalagay doon po kasi na stars. Ayan, nilagay po sa screen. Basahin po natin. I see him but not now. I behold him but not near. A star will come out of Jacob. A scepter will rise out of Israel. He will crush the foreheads of Moab, the schools of all the sons of Seth. Yan po ay prophecy ni Balaam patungkol po sa Israel. Nung siya po ay inimbitahan, ito'y sumpain. Pero siya, sa halip, binless po niya. Ang bituin ay magmumula sa Jacob o hindi mahihiwalay sa Jacob. Ang setro ay manggagaling sa Israel. So, kaya yung stars na yan, maaring sa kanilang pagkaintindi, ang stars ang palatandaan na isisilang ang hari ng mga Hudyo, ang Diyos na tunay. Kaya po maaaring sa kanilang mga panalangin ay hinanap nila ang palatandaan ng pagsilang ng Panginoong Hesus. Sabi nga, hindi ba sabi ni Isaiah sa Isaiah 60 verse 1, sabi doon, arise, shine, for your light has come. Sabi niya sa mga to. Kaya yung light, yung stars, ang palatandaan. So, yan po ang maaring pinagmulan ng pagkakilala nila kay Jesus Christ. At nung dumating sila sa Jerusalem, dahil nawala yung stars, hindi nila na makita yung tanda na kanilang sinundan, ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makaharap si Haring Herodes, kaya ho sila yung mga kilalang tao, at nagtanong sila, saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Naguluhan si Herodes. Kaya tinanong niya ang mga skriba, mga pari, at dito sa verse 5 and 6, ay binasa nila sa Mika 5:2. Sabi dito, and you Bethlehem in the land of Judah,
are by no means least among the leaders of Judah, because out of you will come a leader who will shepherd my people Israel. So sinabi nila ng kasulatan na sa Bethlehem ipapanganak. Kaya tinawag ni Herodes ng sikreto yung mga pantas at sinabi at itinanong kailan nila nakita yung tala. At pagkatapos ay doon kayo pumunta sa Bethlehem. Kasi sabi ng Biblia, sa aklat ni Micah, ay doon ipapanganak ang Mesias. Ang mga pantas ay naniwala dahil naniniwala sila sa Biblia. Kaya po ako ay naniniwala na ang Old Testament din, ang Bible, ang naging batayan ng mga pantas sa pagkakilala nila sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos. Naalala ninyo na si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan ay hindi sumasamba sa mga rebulto. Sa rebultong ginawa ni Haring Nabucodonosor, hindi sumamba ang mga 3 kaibigan ni Daniel. Ang aral na ito ay maaring nasa kanila na ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Kaya si Jesus, ang kanilang pagkakilala, siya ay Diyos. At tinatanggap po nila sa kanilang buhay, kinilala nila, pinaghari nila si Kristo sa kanilang buhay bilang Diyos at hinanap nila ito upang alayan ng pagsamba. Dumating sila sa bahay na kinaroroonan ni Jesus. Idadagdag ko lang, maaring yung ating Belen ngayon na nakikita ay hindi tama yung storya dahil dito sa text ay sa bahay na nila inabutan ng Panginoong Hesus, hindi sa sabsaban. At dito rin sa text natin, sa Matthew chapter 2, ay tinanong sila ni Herodes kailan sumilang yung tala at sinabi nila, nung sila ay makaalis na dahil iniwasan nila si Herodes dahil hindi sila bumalik sa kanya, ang ginawa ni Herodes ay ipinapatay ang lahat ng mga bata, 2 taong gulang pababa, doon sa Bethlehem at sa paligid pang mga nayon dahil ayaw niyang siya ay mapalitan bilang hari. So kaya sa pantaha, maaaring mga 2 taong gulang na si Jesus nang dumating ang mga pantas doon sa kinaroroonan ni Maria at saka ni Jose at ng sanggol ang Panginoong Hesukristo. Kaya yun po sa bahay na nila naabutan. Balik ako mali, inalaya ng pagsamba ang Panginoong Hesus sapagkat kinilala nila bilang Diyos. At ito ay natutuhan nila sa banal na kasulatan. Hindi ho sa pangarap lamang, hindi ho sa imbento. Ang banal na kasulatan na isinulat ng mga propeta at isa sa mga sumulat na propeta ay kinilala na chief wise men na mga bansang pagano si Daniel, si Shadrach, si Meshach at saka si Abednego. Kaya mga minamahal, upang makilala natin si Jesus ng lubusan at maunawaan sino siya, kinakailangan na masikap tayo sa pag-aaral ng Biblia. Maraming mga tao ngayon at relihiyon na nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos, siya ay tao lamang. Mayroong mga nagtuturo na siya ay isa lamang maliit na Diyos. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan at napakaraming talata sa Biblia na siya ay Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya ay nagkatawang tao, bumaba upang tayo ay hanguin sa kasalanan, upang tayo iligtas sa kasalanan. Yan ang Panginoong Hesukristo. At ang isang karapat-dapat na alay sa Panginoong Hesukristo ngayong Pasko ay katulad ng ginawa ng mga pantas, siya ay ating sambahin. Idagdag ko lang po, ipaliwanag, ano ba ang pagsamba? Meron ako mga nadidinig na sermon na tama naman ito. Na ang pagsamba ay ang araw nating ginagawa. Pwede nating sambahin si Jesus sa bahay, sa lahat ng ating ginagawa. Lahat ng ating ginagawa ay pagsamba. Tama po yun. Paglilingkod ang pagsamba. Subalit alam niyo po ba na merong tinatawag na special day of worship? Hindi ho po pwede na sabihin natin na walang special day of worship dahil ito po'y nakasulat sa banal na kasulatan. Nang likhain ng Diyos ang langit at lupa, maging ang sangkatauhan, ang tao, ay nagtangi siya ng isang araw, yung ika-7th day, at ito'y ibinukod niya sa pagsamba para sa Kanya.
At ito ay itinalaga niya para siya ay sambahin nung nalikha na niya ang bansang Israel. Ano? So merong tanging araw, special day of worship. Bagaman po sa araw-araw, pwede nating sambahin ang Panginoon, pero merong special day of worship. Sa mga Hudyo ay Sabat. Nang panahon ni Abraham, ang paraan ng pagsamba ay nagtatayo siya ng altar at naghahandog sa isang dako. So merong dakong pinupuntahan sa panahon ng pagsamba. Nang panahon ng Israel, nung na-create na ang bansang Israel, ipinagbawal ng Diyos ang pagsamba kung saan-saan. Basahin natin. Sa Deuteronomy chapter 12 verse 1, start natin ang pagbasa para makita. Gusto ko lang pong malinaw ito sa atin. Ano ang pagsamba. Deuteronomy chapter 12 verse 1 to 7. Yan. Sundan po ninyo, buksan po ninyo ang inyong Biblia. Ayan, pagka nasa screen, pwede po nating babasahin. Deuteronomy chapter 12. Andiyan na? Yan. Ayan na po, tingnan natin. Ayan. These are the decrees and laws you must be careful to follow in the land that the Lord, the God of your fathers, has given you to possess as long as you live in the land. Sabi ng Panginoon sa Israel, ito yung alituntunin o batas o kautusan ng Diyos na susundin ninyo ng buong ingat pag naroon na kayo sa lupang pangako. So wala pa po sila doon. Verse 2. Destroy completely all the places on the high mountains and on the hills and under every spreading tree where the nations you are dispossessing worship their gods. Ipinapasira ng Diyos ang lahat ng mga altar sa mga bundok, mga gulod ng lahat ng bansa na pinagdadausan nila ng pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Verse 3. Break down their altars, smash their sacred stones, and burn their Asherah poles in the fire. Wasakin ng mga Diyos-Diyosan, cut down the idols of their gods, and wipe out their names from those places. 4. You must not worship the Lord your God in their way. Ito ulitin ko po. Huwag niyong sasambahin ang Diyos sa kanilang kaparaanan. Huwag niyo silang gagayahin. Na ano? Verse 5. But you are to seek the place the Lord your God will choose from among all your tribes to put His name there for His dwelling. To that place you must go. Pero kayo, hanapin ninyo yung lugar na itatalaga ng Panginoon sa gitna ng inyong mga tribes na paglalagayan ng kanyang pangalan at ng kanyang tahanan at doon niyo siya sasambahin. Ibig sabihin, huwag niyo silang gagayahin na kung saan kayo sasamba. Pag nandun na kayo sa lupang pangako, merong isang dako na doon kayo pupunta at doon kayo sasamba. Tuloy natin ang pagbasa. There bring your burnt offerings. O sa dakong yun, dadalhin niyo burnt offerings niyo, sacrifices, your tithes and special gifts, what you have vowed to give, and your free will offering, and the firstborn of your herds and flocks. Yung mga offering niyo, doon niyo dadalhin. Verse 7. There in the presence of the Lord your God, you and your family shall eat and shall rejoice in everything you have put your hand to, because the Lord your God has blessed you. Verse 8. Yan na lang tayo sa verse 8. You are not to do as we do here today, everyone as he sees fit. Huwag niyong gagawin yung ginagawa niyo ngayon na nandito kahit saan pwede kayong sasamba. At huwag niyong gagayahin yung mga pagan kung saan. Pumunta kayo sa dako na lugar na itinalaga ni Yahweh. Ano po yung lugar na itinalaga ni Yahweh sa Israel na dako ng pagsamba nung sila po ay nasa lupang pangako na? Ito po ay doon sa kinaroroonan po ng tabernakulo at ng kabanang tipan kung nasaan doon sila pumupunta at sumasamba. At nung panahon ni David, ito ay dinala po niya sa Jerusalem. At sa Jerusalem ang naging sentro ng pagsamba ng Israel. Kaya po, ipinagbawal ng Diyos noon ang pagsamba kung saan-saan. Ang pinili niyang tahanan upang siya'y sambahin ay yung templo na iginawa ni Haring Solomon.
at naging kasalanan sa Israel ang pagtatayo ng mga altar sa mga bundok upang doon sumamba. Ipinagbawal po yan ng Diyos. Kaya meron silang special place of worship at special day of worship. Pagdating ng bagong tipan, sinabi sa Gawa 17:24 ni Apostol Pablo na ang Diyos ay hindi tumitira sa templong ginawa ng mga kamay. Yung Diyos na lumikha ng mga langit at lupa, hindi siya tumitira sa templong ginawa ng mga kamay. Hindi katulad noon ang paniniwala ay ang Diyos ay nakatira sa templo. Saan nakatira ang Diyos? Basahin natin to. 1 Corinthians 3:16 at 17. Sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto, "Don't you know that you yourselves are God's temple?" Ang kinakausap po dyan ay church. Hindi po nyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos? And that God's Spirit lives in you? Verse 17. "If anyone destroy God's temple, God will destroy him, for God's temple is sacred, and you are that temple." You, plural po, ang buong church ng Corinth ay templo ng Diyos, tahanan ng Diyos. Sabi sa Acts 17:24, ulitin ko muli, ang Diyos, sabi ni Apostol Pablo, hindi tumitira sa templong ginawa ng mga kamay ng tao. Saan siya tumitira ngayon? Siya po ay nananahan sa iglesia, sa church. Ang church ay tinatawag na templo ng Diyos. At kung nasaan ang templo ng Diyos, nandoon ang pagsamba. Tandaan natin to. Individually, personally, bawat Kristiyano tinatawag na templo ng banal na Espiritu. Hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Sabi sa 1 Corinthians 6:19, ang inyong katawan ay hindi inyo, binili kayo sa halaga. So tayo, individually, ay templo ng Holy Spirit. Pero as a church, ang church ay body of Christ, kung tawagin sa Bible. Tayo katawan ni Kristo at si Kristo yung ulo. Ang iglesia, ang Blessed Hope Baptist Church, ang Blessed Assurance Christian Church at iba pang mga Christian churches, katawan ni Kristo, templo ng Diyos. Kaya kung saan nagtitipon ang templo ng Diyos, doon ang pagsamba. Kaya kapatid, kaibigan, kung nais mong handugan ang Panginoong Hesus ng pagsamba, magkaroon ka ng special hour, special day of worship. At ito ay ginagawa ng mga Kristiyano ng araw ng linggo sa banal na kasulatan. Pinapahalagahan nila, hindi nila kinakaligtaan. Sila'y dumadako kung saan nagtitipon ng iglesia, sapagkat kung saan nagtitipon ng iglesia, ang iglesia ay templo ng Diyos, nandoon ang pagsamba. Kaya huwag nating panghinayangan ang oras ng pagtitipon sa church. Dumadako ka sa church para alayan ang Diyos, alayan ang Panginoong Hesukristo ng pagsamba. At ang pagsambang ito ay kasama ang iyong katawan, hindi iyong isip lamang. Pag sinabing ang iyong katawan, kasama na yung iyong kalooban, yung will, kasama na yung iyong emotions, kasama na yung iyong mind, kasama na yung lahat-lahat ng nasa iyo, kasama na siyempre pati wallet mo. Kaya nga sabi sa Romans 12:1, ulitin ko muli, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ihandog ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay sa Diyos na sinyong banal, na sinyong katampatang pagsamba. Yan pala, basahin natin. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, ang motivation natin sa pagsamba, yung habag ng Diyos, na tayo pinatawad sa kasalanan, na tayo kinahabagan, yung pagkakilala natin sa Kanya na siya ay Diyos. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. At ang day ay Sunday. Kahit po malayo ang inyong tinitirhan, huwag kayong manghinayang. Paghandaan ninyo ang pagsamba po, ang pinakadakilang regalo na maaari nating ibigay sa Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, bago ibinigay ang ginto, ang kamanyang at mira, sila muna ay sumamba. Hinanap nila si Jesus. Hindi nila sinabi, hinahanap namin ang hari ng mga Hudyo, may dala kaming regalo, ginto, kamanyang at mira. Hindi ganoon ang kanilang sabi. Ang sabi nila, hinahanap namin saan isinilang ang hari ng mga Hudyo na parito po kami para siya isambahin
dahil siya'y kinikilala naming Diyos. Ikaw, kaibigan, ikaw, kapatid, tinatanggap mo ba at kinikilalang Diyos ang Panginoong Hesukristo? Siya hindi ordinaryong tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At nasisiyahan ng Panginoon kung ating ipinapakilala na siya ay ating Diyos na sinasamba. Pangalawang handog ng mga pantas ay ginto. Ang ginto ay sumasagisag sa isang nagbigay ng ginto noong unang kapanahunan, ay ito ang pangunahing inihahandog sa hari. Sabi rito ng mga pantas, hinahanap namin ang hari ng mga Hudyo. Ang ibig sabihin ng ginto sa mga pantas, kinikilala namin na si Jesus ay aming hari. At dahil siya ay aming hari, hari ng mga hari, naparito kami para siya isambahin bilang Diyos namin, at naparito kami, narito may dala kaming ginto para sa Kanya. Kinilala nila na si Jesus ang otoridad, makapangyarihan. Pag sinabing hari, tagapamahala. Ang gobyerno ay nasa kanyang mga kamay sa mga bansa. Siya ang namamahala ng isang bansa o ng sangkatauhan. Noon ay, pag sinabing hari, siya ang nakaupo sa trono ng isang bansa. At ganoon din po sa ating kapanahunan, dapat ang ating pagkaunawa. Naintindihan nila na si Jesus ay isang hari dahil yun ang kanilang sabi. Ano ho? Naalala nyo yung magnanakaw doon sa krus ng Kalbaryo, yung nakapako kasama ng Panginoong Hesukristo. Bagaman si Jesus ay nakapako sa krus, puro sugat ang katawan, at may koronang tinik, mula roon sa nakikita niya mga sugat at sakit ni Jesus Christ, ay naglagos yung kanyang pananampalataya. Nakita niya na si Jesus ay isang hari at mayroong kaharian. Siya ay sumampalataya sa Panginoong Jesus na siya ay hari. Kaya sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. So hari ang pagkatingin niya sa Panginoong Jesus. Bagaman may nakasulat doon sa ibabaw ng kanyang ulo na hari ng mga Hudyo. Naglagos ang kanyang paningin, ang kanyang pananampalataya. Si Jesus ay isang hari, may hiroon siyang kaharian. Gusto kong makasama sa iyong kaharian. Ano ang sagot ng Panginoong Jesus sa kanya? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang kaharian ng Panginoong Jesus ay isang paraiso. Walang luha, walang gutom, walang uhaw, walang karamdaman. Iyon ang kanyang kaharian. At lahat ng sasampalataya sa Kanya ay dadalhin niya doon sa Kanyang kaharian. Iyon ang Kanyang pangako. So ang mga pantas, isang regalong dala nila ay ginto bilang pagkilala at pagtanggap nila na si Jesus ang hari ng kanilang buhay. Mga minamahal na kapatid, dito sa Blessed Hope Baptist Church, paalala ko lang sa mga nagsishare, nag-witness noon, alam niyo yung tracts na For Espiritu Laos ng Campus Crusade for Christ. Meron dong illustration na bilog. Ang ating buhay, ang ating puso ay na-illustrate na mayroong trono, may silya sa loob. Yung silya ay yun ang trono ng ating buhay. Maraming tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi nila ginagawang hari si Jesus ng kanilang buhay. Ang nakaupo pa rin doon sa trono ay yung yung kanilang sarili. At si Jesus ay nasa ibaba. Ang ibig sabihin ng pagiging hari ni Kristo sa ating buhay, aalis ka doon sa trono ng iyong puso, si Jesus na ang pauupuin mo sa trono at ikaw ay bababa. Ang nangyayari po kasi, parang ganito, maraming tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Siya pa rin ang hari ng kanyang buhay. Si Jesus nasa kanyang ang puso, tinanggap niya, pero nasa ibaba ng trono ng iyong buhay. Ang nangyayari ay advisor mo lang si Kristo. Hindi siya ang boss, hindi siya ang manager. Pagkahari, siya ang may hawak ng setro. Siya ang namamahala ng iyong buhay, hindi ikaw. So, ang nangyayari sa maraming Kristiyano ngayon, tagapayo lamang ang Panginoong Hesukristo. Gabay, patnubay ng buhay, hindi po ganoon. Ang katotohanan sa Jesus ay dapat maging hari at boss
Boss po ang mas madaling intindihin ngayon. Siya ang nangunguna, siya ang dapat masunod. Kung ano ang kanyang gusto, siyang dapat mangyari sa iyong buhay. Kaya mga minamahal na kapatid, alaya natin ng ginto ang Panginoong Hesus ngayong Pasko. Paupuin mo siya sa trono ng iyong buhay. Panginoong Hesus, hindi na po ako ang mag-aahari sa buhay ko, ikaw na. Ikaw na po ang driver ng aking buhay. Hindi na po ako. Ganun po mga kapatid. Siya po ang dapat maging driver natin. So yun po ang pangalawang regalo ng mga pantas o ginto. Pangatlo po ay kamanyang or frankincense. Ito po yung nasa verse 11 at matandaan natin. Ano po ba yung frankincense o kamanyang? Ito po yung isang dagta na nagmumula sa isang puno. Hindi ko kilala ang puno na ito at wala tayo dito. O kamanyang, ang dagta po ng punong ito o yung katas na naging dagta ay mabango. At ito po ay isinasama doon sa pag-aalay po sa templo o sa Diyos sa mga Hudyo. Ito po yung sinusunog at nagkakaroon ng usok na mabango. At ang gumagawa po ng paghahandog na may insenso ay yung tinatawag po na mga pari ng Israel o yung high priest mismo. So, ang ibig pong sabihin ng frankincense o kamanyang o insenso kung tawagin, na isang uri ng katas ng isang puno na napakabango at inihahandog sa pagsamba sa Diyos, ay kinikilala po ng mga pantas na si Jesus ay kanilang punong saserdote o punong pari o high priest ang ibig sabihin. Bakit po? Ganito po ang pagkaalam natin at pagkaalam ng mga tao noon na nagbabasa ng Biblia. Ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. Hindi po pwede na ang tao ay lumapit sa Diyos ng diretso, nangangailangan siya ng tagapamagitan upang siya ay makalapit sa Diyos. Sinasabi sa unang Timoteo Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 6 na walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, kundi ang taong si Kristo Jesus. Siya po yung ating tagapamagitan, mediator. So, yun po yung trabaho ng high priest, tagapamagitan. So, mga minamahal na kapatid, ang tao ay makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Sabi sa Romans 3:10 at Romans 3:23. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nangangailangan ngayon ng tagapamagitan na maghahandog sa Diyos ng pantubos sa kasalanan ng tao. At ito yung high priest. Kaya ang ibig sabihin ng frankincense o kamanyang, kinikilala ng mga pantas na tanging si Jesus ang kanilang tagapamagitan sa Diyos upang makalapit sa Kanya. Si Jesus, sinatawag sa Biblia sa Hebreo chapter 9 verse 11 na itinaas bilang isang high priest natin. Basahin lang natin ilang talata. When Christ came as high priest of the good things. So si Jesus po ay dumating bilang pinakamataas na punong saserdote that are already here. He went through the greater and more perfect tabernacle that is not man-made. That is to say, not a part of this creation. Verse 10. Tingnan natin ilang verse lang. Sige. Verse 11 at 12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, having obtained eternal redemption. Siguro doon na lang natin basahin. Bilang high priest, hindi siya nagdala sa most holy place. Ang background po, sa templo ng mga Hudyo ay dalawang hati. Yung isa po ay tinatawag na holy place. Doon po yung mga ordinaryong pari. At most holy place, ang nakakapasok lamang po dito ay yung high priest. At yung high priest po ang namamagitan sa kasalanan ng lahat ng tao sa bansang Israel, sa relihiyong Judaism. Pagpasok niya doon, may dala siyang dugo ng kambing na inihahandog para sa kasalanan ng tao. Pero si Jesus bilang high priest, ang dala niya doon sa most holy place, sa kalangitan, hindi sa ginawa ng tao, ay yung kanyang dugo. At yun ang dahilan
sa pamamagitan ng kanyang dugo na ibinuhos sa Kalbaryo, tayo po ay mapapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya tanging si Jesus ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Walang ibang makaparaan, walang makakapunta sa Diyos maliban sa dadaan siya sa Panginoong Hesukristo. Kaya sabi sa John 14:6, sabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." At si Jesus ay isang sinless high priest. Basahin natin, Hebrews 7:26, "Kaya karapat dapat siya na tagapamagitan dahil walang kasalanan sa kanya na pagbabayaran niya. Such a high priest meets our needs, one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens." So si Jesus ay walang kasalanan. Siya po ay banal, hiwalay sa makasalanan, itinaas sa langit. Kaya siya po ang karapat-dapat na tagapamagitan. At ito ang pagkakilala ng mga wise men kay Jesus Christ. Kaya dinala nila ng frankincense. Ang ating dadalawin at sasambahin ay punong saserdote, tagapamagitan natin sa Diyos upang tayo ay mapatawad sa ating kasalanan, tutubos ng ating kasalanan. Kaya ang dadali natin sa Kanya ay frankincense dahil siya ay ating high priest. Hindi lang ganoon, si Jesus ay isang sympathetic high priest. Hebrews chapter 4, basahin natin, maganda ito. Hindi lang isang high priest na nag-aalay namamagitan sa atin sa Diyos upang tayo mapatawad sa ating kasalanan. Isang high priest na nakakaunawa ng ating kahinaan na pwede nating lapitan. Basahin natin. "Therefore, since we have great high priest," si Jesus Christ po, "who has gone through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold on firmly to faith we profess." Manghawakan tayo dun sa ating pananampalataya. Magpakatatag tayo dahil meron tayong dakilang saserdote na nasa langit, ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Na verse 15. "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness." Yung high priest natin, nauunawaan yung ating kahinaan. Alam niyang madali tayong matukso. Alam niyang nadi-discourage tayo. Alam niyang nangihina tayo. But we have one who has been tempted in every way just as we are. Yes, ito ang pagkakaiba. Hindi siya nagkasala kahit siya'y tinukso, di tulad nating tao. Kaya naman, sabi niya sa verse 16, ito ang dapat natin gawin dahil siya high priest natin. "Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy, find grace to help us in our time of need." Bilang high priest, siya'y nananalangin para sa atin sa Diyos. Siya ay namamagitan para sa atin. Alam niya yung ating mga kahinaan, kaya buong tapang tayong lumapit sa trono ng biyaya ng may pagtitiwala. Ang trono po ng biyaya ay ang Panginoong Hesukristo. Siya po yung throne of grace upang tayo tumanggap ng habag at makatagpo ng biyaya sa panahon ng ating pangangailangan. Lapitan natin ang ating high priest sa panahon ng ating pangangailangan. Napakagandang isipin na gano'n ang pagkakilala ng mga wise men kay Jesus Christ. Pwedeng lapitan, pwedeng daingan, nakikinig sa iyo, naintindihan ka, hindi katulad ng tao. Kaya kung meron kang mga hamon ng buhay, mga pasanin sa buhay, nandyan ang Panginoong Hesus. Handa siyang tulungan, handa siyang tumulong sa iyo. Ang kailangan lang lapitan natin siya. Kaya kapatid, kaibigan, kilalanin mo si Jesus bilang iyong dakilang pari, pinakadakilang saserdote or high priest na tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo. Pang-apat na regalo ng mga panta sa Panginoong Hesus ay mira. Mahalaga po ang mira. Ang ibig sabihin po nito, sabihin ko na yung pang-apat, para sa mga pantas, kinikilala nila si Jesus bilang tagapagligtas. Ganito po ang katotohanan. Ang
kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maliban sa pagbubuo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Ang kamatayan ni Jesus, ang tanging pwedeng magbayad ng ating mga kasalanan. Yung aral ng pamumuhay Kristiyano, Christian living, hindi po makakapagligtas yan. Ang nakakapagligtas lamang ay yung mabuting balita na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya nabuhay na muli ng ikatlong araw. Okay, bakit mira? Ang ibig sabihin ng mira, kinikilala, tinatanggap ng mga pantas na si Jesus ang kanilang tagapagligtas sa kasalanan. Ang mira po ay isa ding uri ng pabango katulad ng frankincense. Ito ay mayroong mataas na commercial value. Ito ay pinagbibili ng mga mangangalakal. Sa Genesis 37:5 ay may dala-dala ito ng mga mangangalakal sa Egypt. Ito ay ang pabangong ito ay inihandog ni Jacob sa Pharaoh ng Egypt sa Genesis 43:11 nung siya ay magpadala ng mga gifts sa Pharaoh ng Egypt. At ang mira din ay ginagamit na beauty products, pampaganda. So sa mga mahilig magpaganda. Si Esther ay inalagaan at isa sa pinagpipilian na maging asawa ng hari ng Persia. Sa Esther chapter 2 verse 12, 6 na buwan siyang pinaganda at pinapahiran lagi ng mira. So ito po ay pampaganda. Sinasabi sa awit chapter 45 verse 8 na ang mira ay nagbibigay ng kasiyahan, ang kagalakan. So nakakasiya na maamoy, nakakasiya na ipahid sa katawan, nakakagalak ang mira, katulad ng ito po ay napakamahal na pabango. At ang mira din po ay isang painkiller. Nagagamit po ito na painkiller. Naalala niyo nung nakapako sa Jesus sa krus? Yung sundalong Romano ay pinainom ng suka ang Panginoong Hesus na may hakahalong mira. So pag ito pala'y nainom, ito po ay nakakapag-alis din ng kirot ng katawan. At ang mira ay inihahalo din sa pang-imbalsamo. Kaya po sa John 19:39, nung puntahan ni Nicodemo at hilingin kay Pilato na siya ang maglibing ng bangkay ng Panginoong Hesus, may dala po siyang pangbalsamo na kasama po yung pong mira. Kaya ito po ay isang uri ng pabango. Mga minamahal na kapatid, ganito po. Kinikilala ng mga pantas na si Jesus ay mamamatay sa krus, babayaran ng ating mga kasalanan. Kaya binigyan nila ng mira, sapagkat ang mira ay ginagamit na kasama ng elemento ng pangbalsamo sa mga namatay. Yun po ang reason ng pagbibigay ng mira. At kinikilala nila tanging sa kamatayan lamang ni Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, mapapatawad ang kasalanan ng tao upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter 1:18-19, basahin po natin, unang Pedro Kapitulo 1, talatang 18. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers. Alam niyo na hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira, ginto o pilak, kayo tinubos sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na minana pa ninyo sa inyong mga magulang. Ano ang ginamit ng Diyos para tayo ay tubusin? Verse 19, sabi diyan, but with precious blood of Christ. Sa pamamagitan ng napakahalagang dugo ng Panginoong Jesucristo, a lamb without blemish or defect, tulad ng korderong walang dungis. Kaya sa pamamagitan lamang ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, maliligtas ang tao sa kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay binigyan diin ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 15, talatang 1-3 or 4. Basahin natin bilang karagdagang paliwanag natin. Sabi sa 1 Corinthians 15:1-4, now brothers, I want to remind you of the gospel. Yung gospel po, yung mabuting balita, I preach to you, which you receive and on which you have taken your stand, na nanindigan kayo. Verse 2,
By this gospel you are saved. Yung gospel na ito ang nagligtas sa inyo. Ano yung gospel na yon? If you hold firmly to the word I preach to you, otherwise you have believed in vain. Verse 3, ito po yon. For what I received passed on to you of first importance. Ano po yun? That Christ died for our sins according to Scriptures. Verse 4, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. According to the Scriptures. Mga minamahal na kapatid, ang magliligtas sa tao upang mapatawad sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan ay ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. According to Scripture, sabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, Old Testament pa lang, wala pa po kasi ang New Testament nang isinulat yan ni Apostol Pablo. Sa Old Testament pa lamang po, from Genesis to Malachi, naiintindihan na ng mga nagsasaliksik, lalo na nakatala po yan sa Isaiah 53, na ang tanging paraan upang tayo maligtas ay ang kamatayan sa krus ng Panginoong Hesukristo. At naiintindihan ito ng mga pantas sa aking paniwala sapagkat alam nila ang pagsilang ng Mesyas sa pamamagitan ng banal na kasulatan ng Old Testament dahil may na-impluensyahan sila ng mga pantas ng mga Hudyo sa pamumuno ni Daniel. Sila ay nagmana ng aral mula sa kanilang mga magulang na maaring naikwento sa kanila kung sino yung pinakamatalinong tao sa Babylonia at Persia. Walang iba kundi si Daniel. At si Daniel ay sumulat tungkol sa Panginoong Hesukristo at iba pang mga propeta. Mga minamahal na kapatid, ganito. Minsan, kahit Kristiyano ka na, ang paniwala mo, maliligtas ka pag nagsimba ka. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan pagka ikay nagsimba. Yung iba, sa pamamagitan ng mabuting gawa. Yung iba sa pamamagitan ng pagbibinyag. Yung iba sa pamamagitan ng bautismo. Yung iba sa pamamagitan ng pagtupad ng aral. Hindi po tayo maliligtas sa aral. Ang daming aral mula pa noon. Ang tanging magliligtas sa atin ay ang Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? Na si Kristo namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. At yung pananampalataya na ikaw ay sumasampalataya na sapat na ang kamatayan ni Jesus sa krus. Sapat na yung kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para malinis ang iyong mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pananampalataya mo doon ang magliligtas ng iyong kaluluwa upang kung ikay umalis sa mundong ito, hindi maapunta sa impyerno kundi doon sa langit. Mga minamahal na kapatid, ito ang pagkakilala ng mga pantas kay Jesus Christ, kanilang tagapagligtas. Ikaw, sino ang iyong kinikilalang tagapagligtas? Ang iyong bang sarili, ang iyong bang relihiyon? Walang ibang kaligtasan na ibinigay sa silong ng langit. Sabi sa Gawa 4:12, ang pangangaral ng mga apostol, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo dahil siya lamang ang namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Ano yung mabuting balita? Hindi po yung mga aral sa Old Testament, kundi ang mabuting balita na si Jesus ay namatay, inilibing at nabuhay na muli upang tayo ay bigyan ng kaligtasan. Yun po ang mabuting balita. Kaya mga minamahal na kapatid, kilalanin natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos natin. Kilalanin natin siya bilang hari ng ating buhay. Paupuin mo siya sa trono ng iyong puso. Siya ang gawin mong boss. Hari ng iyong buhay, siya ang masusunod. Kilalanin mo siya bilang iyong high priest, tagapamagitan. Walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, kundi ang taong si Kristo Jesus. Siya ang iyong tagapagtanggol, sabi sa 1 John 2:1. Then pangatlo, tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Walang ibang magliligtas sa iyo kundi ang Panginoong Hesukristo. Panghuli, sa conclusion natin, challenge po para sa inyo at sa ating lahat. Ngayong Pasko, maghandog tayo ng pinakadakilang regalo kay Kristo. Pwede pala tayong magbigay ng regalo. Gayahin natin ang regalo ng mga pantas, yung diwa ng kanilang regalo. Ulitin ko lang, i-review natin, ano ang kanilang unang ibinigay at inihandog, inialay? Pagsamba.
Sa pagsamba, inihandog nila ang kanilang katawan, yumukod sila. Naglakbay sila mula sa malayong bayan. Hinanap nila si Jesus upang sambahin. Ganon din ang gawin natin sa ating buhay. Sa araw-araw, especially araw ng linggo ang ating pagsamba. Naisin natin pumunta sa templo ng Diyos, sa pagtitipon ng iglesia, at si Jesus ay ating sambahin. Kung hindi ka sumasamba ng araw ng linggo, kung ikaw ay absenero sa pagsamba, mas malamang mababaw ang pagkakilala mo kay Kristo bilang Diyos. Diyos lang, pero hindi Diyos ng iyong buhay. Ang Diyos ng iyong buhay ang iyong sarili. Tularan natin ng mga pantas, bigyan natin si Jesus ng ginto. Ano yung ginto na yon? Kilalanin natin siyang hari at paupuin natin siya sa trono ng ating buhay upang siyang mamahala ng ating buhay. Huwag natin siyang gawing advisor lamang. Siya ang boss, siya ang manager, siya ang masusunod sa iyong buhay. Kaya pag-aralan mo ano ang kanyang kalooban sa iyong buhay. Handugan natin si Jesus ng kamanyang frankincense. Ibig sabihin, huwag kang kumilala sa ibang tagapamagitan. Huwag mong paniwalaan na si Virgin Mary ay tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Huwag si Saint Peter, huwag ang mga santo. Walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, kundi ang ating high priest, ang Panginoong Hesukristo. Lumapit ka sa Kanya sa panahon ng iyong pangangailangan, sa trono ng biyaya, ikaw ay Kanyang maiintindihan, anuman ang iyong kalagayan. Then, handugan natin siya ng mira. Tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Papasukin mo sa iyong puso. Aminin mo na ika'y makasalanan. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, Panginoong Hesus, kinikilala ko, tinatanggap ko ang aking pagiging makasalanan. Pumasok po kayo sa aking buhay. Linisin mo ako ng iyong dugo. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Hindi ba? Tinanggap mo na sa Jesus bilang Diyos, bilang Panginoon, at tinanggap mo na siya bilang hari ng iyong buhay. Tinanggap mo na siya bilang tagapamagitan, bilang iyong high priest, at tinanggap mo na siya bilang iyong tagapagligtas. Yan ang pinakamagandang regalo kay Kristo ngayong Pasko at sa araw-araw ng ating buhay. Idagdag ko lang, ang ibinigay ng mga pantas na ginto, kamanyang at mira ay napakalaking halaga. Mahal po ito. Si Joseph at saka si Maria ay mahirap lamang po. Hindi po sila mayaman. Ginawa ng Diyos na sa pamamagitan ng mga pantas, sila'y bigyan ng ginto. Hindi ko alam kung gaano karaming ginto. Hindi ko rin alam gaano karaming kamanyang at mira. Pero ito'y napakamahal na halaga. Nung umalis ang mga pantas, ay ipinapatay ni Haring Herodes ang mga sanggol sa Bethlehem at inutusan ng anghel ng Panginoon si Mary at si Joseph na pumunta sa Egypt at doon manirahan hanggang buhay si Haring Herodes. Ako'y naniniwala na ang ginto, kamanyang at mira ay ipinagbili ni Mary at ni Joseph at ginastos upang tustusan ang kanilang paglilingkod sa Panginoon na palakihin si Jesus bilang kanilang anak sapagkat sila ay mahirap. Nung mamatay na si Herodes, inutusan sila ng Panginoon na bumalik sa Jerusalem. At sa halip, pinili nila na tumira sa Galilea, sa Nazareth, dahil nalaman nila na anak ni Herodes ang sumunod na hari. Ang ginto, kamanyang at mira ay malaking halaga na ginawang panustos ni Mary at ni Joseph at ni Mary sa pagpapalaki sa Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga ng material na bagay na ito na ibinigay ng mga pantas. Mga minamahal na kapatid, gayon din sa kapanahong ito. Sa katawan ni Kristo, ang iglesia ay may mga ministry na nangangailangan na tustusan. At tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos na mga bagay na material kasama ang ating buhay upang maghandog, upang ang paglilingkod na ito ay magampanan ng iglesia. Unang-unang ihandog natin sa Panginoon sa church ay ang ating pagsamba, ang ating katawan.
Nandoon ang ating presensya kung araw ng linggo at araw ng mga pagtitipon ng iglesia kung anumang araw upang si Jesus ay ating sambahin. At sa ating pagsamba, may dala tayong mga handog. Sa panahon na ito ay nagdadala tayo ng finances, offering, or kung tawagin natin sa church ay tithes and offerings, upang suportahan ang ministry ng church, ang paglilingkod ng church, upang maipangaral ang mabuting balita. Ang church ay humahayo, nangangailangan ng finances. Ang church ay tumatawag ng pastor, full-time pastor. Ang church ay nagpapatayo ng mga building. Ang church ay nagpe-fellowship. Ang church ay tumatawag ng misyonero. Ang church ay nagko-contribute sa world mission, sa local mission dito sa Pilipinas. Saan manggagaling ito? Ito ay manggagaling sa mga anak ng Diyos na kumilala kay Kristo bilang Diyos, kumilala kay Kristo bilang Hari, kumilala kay Kristo bilang High Priest nila, at kumilala bilang tagapagligtas. Manggagaling sa iyo. Kapatid, huwag mong panghinayangan ang pagbibigay. Ang pagbibigay ng suporta sa church ay pagkilala mo kung sino sa iyo si Kristo. Kung tayo ay hindi nagbibigay ng ating buhay, ng ating katawan sa pagsamba, kung hindi tayo nagbibigay ng ginto sa Panginoong Hesukristo, ng kamanyang at mira, katulad ng mga pantas, hindi natin kinikilala na siya ay hari ng ating buhay. Mga minamahal na kapatid, ang Diyos ay may-ari ng lahat ng bagay. Psalms 24:1. Ibalik natin ang hinihingi ng Diyos. Magbigay tayo ayon sa ating kaya. Magbigay tayo ng tithes and offering, sabi sa church, upang masuportahan ang gawain ng Panginoon. Ito ang diwa ng Pasko, pagbibigay. Subalit nakakaligtaan ng marami na ang bigyan ay ang Diyos. At nandito sa ating pinag-aralan ngayon, ang Magi, ang mga pantas, nagbigay sila sa Panginoong Yesus. Then, hindi lang magbigay tayo ng ating best. Sabi sa verse 10, balikan natin, sa Matthew chapter 2, verse 10 muli, tingnan natin. When they saw the star, they were overjoyed. Nung makita nila yung tala, sila ay nagalak. Buong galak po nila na sinamba ang Panginoong Hesus. Sabi po sa verse 11, nung mga talat, ng sumunod na talata. Ibig pong sabihin, magalak tayong tumungo sa dako ng pagsamba, magalak tayong magbigay sa Panginoon, magalak tayong sumamba sa Panginoon. Huwag pong mabigat sa ating mga paa, huwag mabigat sa ating loob ang pagtungo sa sambahan upang sambahin ang ating Diyos. Then, magbigay tayo ng walang inaasahang kapalit. Give without expecting any return. Ganito po. Mga minamahal na kapatid dito sa Blessed Hope Baptist Church at sa iba pang mga church at mga kapatid na makakadinig ng message, let us move on to Christian maturity. Ang karamihang Kristiyano ngayon, hindi ko nila lahat, tayo ay naglilingkod sa Panginoon at naghihintay ng kapalit sa ating paglilingkod sa Diyos. Ay, totoo naman, nakalagay sa Biblia na sinabi, magbigay ka at ikaw ibibigyan, siksik, liglig at umaapaw. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay para may magamit kayo sa paggagawang gawa. Ibigay ninyo ang lahat ng inyong ikapu. Sabi ito sa Malakias 3:10, tingnan nyo kung di ko buksan ang dungawan ng langit at ibuhos, sabi niya, ang saganang pagpapala. Totoo na ipinangako ng Diyos na ibabalik sa atin ng lahat ng ating ibinibigay. Pero dito sa konteksto natin, ang tunay at matured na pagbibigay sa Diyos ng taos-pusong pagsamba at paghahandog ng mga kaloob, walang inaasahang kapalit ang nagbibigay. Yun ang maturity of giving. Kung sa ngayon, ikaw ay naglilingkod sa Diyos at naghihintay ng kapalit mula sa Diyos sa iyong katapatan sa Kanya, well, dahil bata ka pa sa pananampalataya, maaaring napagpapasensyahan tayo ng Panginoon at tinutugon yung ating pangangailangan. Pero nais ng Diyos na let us go on to maturity, na hindi na po tayo naglilingkod sa Diyos dahil naghahanap ng kapalit. Naglilingkod na tayo sa Kanya dahil siya ay Diyos, dahil siya ay ating hari, dahil siya ay ating tagapagligtas. Yun na po yung dahilan. Lahat ay Kanya.
Wala nang ibang bagay. Hindi tayo naglilingkod sa Kanya para tumanggap ng sweldo. Naglilingkod na tayo sa Kanya dahil tayo anak ng Diyos, may relasyon na tayo sa Kanya. Alam nyo, magandang illustration to. Sa isang, halimbawa daw po, mayroong isang mayaman. Meron siyang isang katulong na babae na maganda. Naglilingkod sa kanya ang katulong na ito dahil kanyang pinapasweldo. Subalit, natutuhan ng mayaman na mahalin yung kanyang katulong at na yung kanyang trabahador at siya din ay minahal at sila ay nagpakasal. Ang babae ay naglilingkod na ngayon hindi dahil pinapasweldohan. Siya ay naglilingkod na bilang asawa, bilang may relasyon. Kaya kahit wala siyang sweldo, kahit wala siyang tatanggapin dahil nangako siya sa panahon ng kasal na sa kahirapan at kaginhawahan, sila'y magsasama at paglilingkuran niya, kahit na hindi ho siya bayaran, siya ay maglilingkod kasi ito ay kanya ng asawa. Kayo, sa inyong may mga asawa, kung ang asawa mo ay magmamahal sa iyo at maglilingkod lamang dahil binibigyan mo ng pera, ano yon? Asawa ba yon? Hindi. Ganon din ang dapat nating gawin sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Maglingkod na tayo nang walang inaasahang kapalit. Dahil kung wala tayong inaasahang kapalit, ang Diyos naman hindi maramot. Pumunta na po tayo sa mataas na antas ng paglilingkod, mga minamahal na kapatid. Maglingkod na tayo hindi dahil sa gantimpala. Maglingkod na tayo sa Panginoong Hesus dahil sa pag-ibig po sa Kanya. Alam nyo, yung mga naghahangad, nagmimiti ay nawawalan karaniwan. Meron ako na basang talinghaga, hindi ko alam kung naikwento ko na sa inyo. Merong dalawang magkapatid sa isang kaharian. Kwento lang naman ito, pero mayroong aral. Yung isang kapatid na lalaki ay mayaman. Maraming mga alahas, kayamanan, may mga lupain. Yung isang kapatid ay mahirap magsasaka. Mayroon din siyang lupain, pero mahirap lang siya magsasaka. Sa kanyang pagtatanim ay nagtanim siya ng singkamas. Subalit sa kanyang pag-aani, mayroong isang pagkalaki-laking singkamas na kanyang inani sa kaharian. At halos hindi magkababuhat ng isang tao. Malaki pa sa isang kariton. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, aanin ko ng singkamas na ito. Sino ang bibili nito? Sabi niya, ihahandog ko na lamang ito sa hari. Kaya gumawa siya ng isang kariton sa napakalaking singkamas at ito'y binuhat, nagpatulong siya at dinala niya doon sa hari. At dinala niya ang singkamas sa hari at inihandog. Sabi ng hari, kamangha-mangha, kahanga-hanga, isang naibang bagay sa kaharian, isang napakalaking singkamas. Nung ibinigay niya ito sa hari, wala siyang hinihintay na kapalit. Isang natatanging kayamanan ng kaharian, sabi ng hari. Ang ginawa ng hari, pinalitan ito ng kayamanan. Binigyan siya ng ginto, binigyan siya ng pilak, mga alas, binigyan siya ng mga kayamanan ng panahong iyon at dinagdagan pa ng lupain. Nang siya'y umuwi, nakita nung kanyang kapatid, mas mayaman pa siya ngayon dun sa kanyang kapatid. Dahil dito, nainggit yung kanyang kapatid na mayaman sa kanya. Ang kapatid ko mas higit pang mayaman sa akin at napakabait ng hari. Kaya ang ginawa ng kanyang kapatid, ibinenta ang kanyang mga lupain, ibinili ng mga alahas, magiginto, pilak, mamahaling mga bagay, at inipon niyang lahat ito at dinala niya doon sa hari upang ihandog. Sabi niya, yung kapatid ko, singkamas lang ang dinala, pero pinilatan ng kayamanan, pero ako siguro mas malaki ang ibibigay sa akin ng hari dahil mas mahalaga ang ibinigay ko sa kanya. So nang maihandog niya na doon yung kanyang kayamanan, sabi ng hari sa kanya, pinuri siya, dahil sa iyong ginawa, bibigyan kita ng isang natatanging kayamanan ng kahariang ito. At ang ibinigay ng hari sa kanya na natatanging kayamanan, yung malaking singkamas na inani nung kanyang kapatid. Umuwi siyang luhaan. Mahirap na siya ngayon dahil doon sa kanyang pagiging gahaman. Hindi kontento. Mga kapatid sa Panginoon, magbigay tayo sa Panginoon ng ating pinaka-the best
nang walang hinihinging kapalit. At ang Diyos hindi maramot. Walang ibang motibo sa aking paglilingkod sa Diyos. Walang ibang motibo sa aking pagsamba, maliban na siya'y kinikilala kong Diyos at Panginoon ng aking buhay. Walang ibang motibo sa aking pagpapalagay sa trono ng aking puso sa Kanya bilang hari, dahil siya'y aking kinikilala bilang hari ng aking buhay. Siya ang aking high priest, siya ang aking tagapagligtas. Mga minamahal na kapatid, kinikilala mo ba si Jesus katulad ng pagkakilala ng mga pantas? Kung hindi pa, ngayong umaga, bakit di natin buksan ang ating puso? Tanggapin natin sa ating buhay. Paghariin natin si Jesus bilang ating Diyos, bilang hari sa trono ng ating buhay, bilang ating tanging tagapamagitan, bilang ating tagapagligtas. Tayo ay manalangin. Yumuko po kayo lahat at manalangin. Kung sa iyong buhay ay malayo sa Panginoon o mababaw ang iyong pagkakilala sa Panginoon, at ngayong matatapos ang taong ito, ihandog mo ang iyong buhay sa Diyos. Buksan mo ang iyong puso kay Jesus katulad ng mga pantas. Tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Diyos, bilang hari, bilang iyong tagapamagitan, high priest, at iyong tagapagligtas. Manalangin tayo. Kung hindi ka pa nakakatiyak ng buhay na walang hanggan, kung hindi ka pa nakakatiyak ng kaligtasan, bakit di mo ka manalangin ngayon? Sabihin mo, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Mali ang pagkakilala ko sa iyo. Mababaw ang pagkakilala ko sa iyo. Kaya ngayong umaga, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang Diyos, bilang tagapagligtas, bilang high priest, tagapamagitan sa aking mga kasalanan. Tagapagtanggol ko. Kaya, Panginoong Hesus, ako'y taos-pusong lumalapit sa iyo. Binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Amen. At sa atin namang mga mananampalataya na nakakilala na kay Kristo at alam mong ikaw ay ligtas, may buhay na walang hanggan, bakit di mo isuko ngayon kay Jesus ang iyong buhay? Palalimin mo ang iyong pagkaunawa patungkol sa pagkakilala sa Kanya. Ipagpatuloy mo ang paghahandog kay Kristo sa iyong buhay ng pagkilala sa Kanya bilang iyong Diyos, bilang iyong hari, bilang iyong high priest, at bilang iyong tagapagligtas. Maghandog ka sa Kanya ng may buong kagalakan, ng pagsamba at makasama ang iyong buhay at anuman, pati iyong mga kayamanang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Maglingkod ka ng may kagalakan. Maglingkod ka ng walang ibang motibo, kundi yung pagkakilala mo sa Kanya bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na ibinigay mo sa amin ngayon ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Ama, nananalangin po ako sa Blessed Hope Baptist Church. Itinataas ko po ang iglesyang ito sa iyo, Panginoon. Lord, lumalim nawa ang pananampalataya ng bawat isa at pagkakilala sa iyo. At ito ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Nawa patuloy silang makapaglingkod sa iyo sa pagsamba at magamit mo silang daluyan ng iyong pag-ibig, ng iyong pagkapala. Salamat sa mga anak mo na narito na tapat na nagbibigay ng buhay sa pagsamba, ng kanilang buong pagkatao, kasama ang mga kayamanang ipinagkatiwala mo sa kanila. Pagpalain mo sila, Panginoon. Dalangin ko po ang mga kamanggagawa na tinawag mo na manguna sa gawain sa church na ito. Pagpalain mo siya, Panginoon. Ingatan mo ang kanyang buhay at bigyan mo sila ng karunungan sa pangangaral ng mabuting balita upang lalong tumibay sa pananampalataya ng lahat. Ama namin sa langit, lahat po ng ito ay dalangin ko, dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, dito sa Blessed Hope Baptist Church, pagpalain po kayo ng Panginoon at Merry Christmas po at Happy New Year.